budgeting sa panahon ng krisis. Okay? So, budgeting sa panahon ng krisis. Ano ba yung mga kailangan nating gawin kapag tayo ay nasa panahon ng krisis? Kasi sa totoo lang, ang krisis naman po ay constant na. No? Sanay na tayong mga Pilipino sa krisis. At kung tayo ba naman ay datnan ng ating mga disasters, tapos dadagdagan pa ng itong mga problema sa ating world economy, ay talagang bugbog na ang Pilipino. No? Kaya kailangan po talaga natin ng matinong leadership, no, sa ating gobyerno para maayos ito. Paano natin gagawin itong budgeting sa panahon ng krisis? So, syempre, ang una nating gagawin dyan, sa panahon ng krisis, sa budget kumapit nang sa utang hindi sumabit. Oh, ayan ha. Meron ng kataga na ibinibigay sa inyo si Sir Vince bilang guideline. At ito po yung mga practical steps na dapat natin gawin. Unang-una, you should know where you are financially at i-prioritize mo kung ano ang iyong life goals, no? Kung ano ang iyong life goals, ano ang mahalaga ngayon sa iyo, dapat yan ay ipa-prioritize mo, no? At for example, mahalaga ba para sa iyo ang retirement? Mahalaga ba para sa iyo ang edukasyon ng iyong mga anak? Nasa plano mo ba ang pagpapatayo ng bahay? Kung ito ang mga life goals mo, nakaprioritize ba yung mga yan? Inuuna mo ba yung mga yan para siguradong talagang mangyari, at makamit mo ang iyong mga life goals? Tapos kung kayo naman po ay kasama doon sa mga nagbakasyon nitong Semana Santa, at medyo nabawas-bawasan ng kaunti ang ating emergency fund, it is time to replenish and fortify your emergency savings right now, And of course, i-follow natin ang ating 5, 10, 85 budgeting rule for those who are earning 25,000 pesos or less, So yan ay 5% para sa ating insurance, 10% para sa savings, and 85% naman para sa expenses natin. At doon sa mga nahihirapan na magsimula, na mag-ipon, ang pwede po natin gawin dyan ay unti-unti. So for example, kayo po ay kumikita ng 20,000 pesos kada buwan. Kung bibiglain kasi natin yung 10% niyan agad-agad, 2,000 yon kada buwan, medyo masakit sa bulsa at baka kayo ay ma-shock, So ang gagawin natin dyan para talagang maging effective na tayo ay makapag-ipon, ang gagawin natin ay 500 pesos muna per month ang gagawin natin. So, unti-untihin natin. Ang importante dito ay consistent mo siyang gagawin at syempre, sisimulan mo, Dapat, yan yung importante. Hindi mo siya ipagpapaliban. Now na, guys. Now mo na dapat gawin yan na ikaw ay mag-ipon. So, simulan mo sa maliit. 500 pesos. Tapos, after 3 months, gawin mong 1,000. Tapos, after 3 months ulit, gawin 1,500. And then, after 3 months ulit, yun na. 2,000 pesos na, which is our ideal savings rate para sa mga kumikita ng 25,000 pesos pababa sa Pilipinas. Okay? So, yan po yung ating gagawin. At ako, lagi kong inihahalin tulad yan sa mga na mga nagda-diet, ang mga nagji-gym, yung pag-iipon. 'Di ba, kapag tayo ay nagka-crash diet, usually hindi yan sustainable kapag binibigla natin. Bigla na lang tayong 1 meal a day. Ay, baka isang araw lang, the following day, balik ka na sa kinaugalian mo, tapos baka mag-overcompensate ka pa, 'di ba? So, yun. Ganun din sa gym. Kapag tayo naman ay pupunta sa gym, tapos ang unang-una mo doon na gagawin, first time mo, ay magbubuhat ng malalaking weights. So kapag ganyan ang nangyari, mahihirapan ka, sasakit ang iyong katawan at hindi siya magiging sustainable para sa iyo. Kaya maganda pa rin na ang gagawin natin ay uunti-untihin natin siya, So ganun din yun sa pag-iipon, ganyan din sa gym, ganyan din sa pagda-diet. Mga lang naman, practical tips.